Sa isang sulok ng maalikabok na bodega sa Valenzuela, habang ang umaga ay nag-aagaw pa sa dilim, isang babae ang nakatayo sa tabi ng kanyang luma at subok ng truck. Siya si Luz Viminda, o Luz sa mga iilang nakakakilala sa kanya, 25 taong gulang pa lamang, ngunit ang tindig niya ay may bigat ng karanasang higit pa sa kanyang edad. Ang kanyang mga mata, malalim at kalmado, ay nakatitig sa bakal na halimaw na magiging tahanan niya sa susunod na mga araw. Hindi ito ordinaryong biyahe. Sa likod ng mga pintuan ng truck na iyon ay nakasalansan ang libu-libong kilong pag-asa, bigas, dilata, gamot at damit para sa daan-daang pamilyang nilunod ng bagyo sa pinakaliblib na dako ng Agusan del Sur. Ang hangin ng madaling araw ay malamig pa, may dalang amoy ng bagong saing na sinangag mula sa kalapit na karinderya at ng diesel na humahalo sa hanging lungsod. Tila isang paalala ito ng buhay na iiwanan niya pansamantala. Sinuri niyang muli ang lahat. Ang preno, ang mga gulong na kinapal na sa putik at alikabok, ang kanyang maliit na radyo, at ang 2 galon ng tubig na nakasabit sa likod ng kanyang upuan. Kailangang perpekto ang lahat, dahil ang landas na tatahakin niya ay hindi lamang mahaba, kundi puno ng mga aninong nag-aabang. Ngunit si Luz ay hindi kailanman umurong sa hirap o pagod. Para sa kanya, bawat minutong matitipid sa biyahe ay katumbas ng buhay na maaaring mailigtas. Humugot siya ng malalim na hininga, ang dibdib ay napuno ng determinasyon at marahang binuksan ang pinto ng kabina. Sa araw na ito, hindi lamang siya isang hamak na trooper, siya ang tagapagbantay ng pag-asa, isang aninong gumagalaw sa katahimikan. At sa unang dagundong ng makina, handa na ang truck na tumahak patungo sa puso ng isang misyong makatao. Nakasuot si Luz ng isang simpleng itim na sando at maong shorts, isang kasuotang praktikal at hindi nakakatawag pansin, nakabaliktaran ng kulay kahel na lona ng kanyang truck. Ang kulay na iyon ay hindi pinili para sa itsura, kundi bilang isang pahayag, isang simbolo ng pag-asang hindi namamatay, kahit sa gitna ng unos. Ang kanyang buhok na hanggang balikat ay nakatali sa isang simpleng ponytail. Ang kanyang mukha, na may kulay kayumanggi, ay walang bahid ng kolorete, ngunit ang aura ng tiwala sa sarili ay nagniningning mula rito. Sa kanyang balikat ay nakasukbit ang isang maliit na itim na bag na naglalaman ng mga dokumento ng kargamento, isang luma ngunit mapagkakatiwalaang mapa at isang handheld radio. Ang tanging paraan ng komunikasyon kapag nawala na ang signal sa gitna ng mga kabundukan ng Mindanao. Wala siyang pakialam kung may mga taong magmamaliit sa kanya dahil sa kanyang anyo. Sa katunayan, doon nakasalalay ang kanyang bentahe. Walang sinuman ang mag-aakala na ang dalagang nakasando at shorts ay nagtatago ng kasanayang pandigma at katatagan sa ilalim ng anumang panganib. Sumulyap siya sa side mirror, tinitiyak na walang nakaligtaan, at isang bahagyang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Para sa kanya, ang kulay kahel ay espiritong hindi kayang patayin, tulad ng kanyang pusong hindi natitinag sa harap ng kawalang katarungan. At ngayon, dala ang truck na puno ng tulong, aarangkada na siya patungo sa lugar kung saan ang tulong na iyon ay higit na kailangan. Sa likod ng kabina, ang espasyo ng kargamento ay siksik sa mga sako ng bigas mula sa dine, mga kahon ng instant noodles, mga pangunahing gamot tulad ng paracetamol at oral rehydration salts, mga kumot, at daan-daang bote ng malinis na tubig. Ang lahat ng ito ay mula sa donasyon ng mga ordinaryong mamamayan, binalot ng mga kamay na may malasakit, at ngayon ay ipinagkatiwala kay Luz upang makarating sa paroroonan. Isinara niya ang pinto sa likuran ng may pag-iingat, ikinandado ito ng mahigpit, saka tinapik ang katawan ng truck na para bang binibigyan ng basbas ang kargamento. Dadalhin ko kayo sa kanila, bulong niya, isang tinig na nilamon ng hangin ng umaga. Walang logo ng malaking organisasyon sa kanyang truck. Isang maliit na sticker lamang na may nakasulat na para sa mga nalimutan. Sapat na iyon para sa kanya. Hindi niya kailangan ng papuri, tanging ang katiyakan na ang tulong na ito ay hindi titigil sa daan. Bawat kahon at sako sa loob ay isang pangakong dapat tuparin. At si Luz ay hindi kailanman sumisira sa pangako. Ang misyon ni Luz ay malinaw at simple. Ihatid ang tulong sa lalong madaling panahon sa mga biktima ng baha sa isang liblib na barangay sa Mindanao. Alam niyang daan-daang kilometro ang layo nito, dadaan sa mga sirang kalsada, mga tulay na tila babagsak anumang oras, at mga lugar na halos hindi na madaanan ng ordinaryong sasakyan. Ngunit hindi niya pinili ang ligtas na ruta na aabutin ng ilang araw.
Sa halip, nagpasya siyang tahakin ang isang shortcut, isang daan ang bihirang gamitin, at iniiwasan maging ng mga veteranong trooper. Ang dahilan niya ay hindi kapusukan kundi lohika. Habang tumatagal siya sa daan, mas matagal ding darating ang tulong. At doon, ang mga taong nagugutom, mga batang nilalamig, at mga matatandang may sakit ay walang panahong maghintay. Tiningnan ni Luz ang mapa sa huling pagkakataon bago ito tiklupin at ilagay sa tabi ng kanyang upuan. Kung matatakot ako, sino ang pupunta? Bulong niya sa sarili. At sa isang matatag na tapak sa silinyador, nilisan ng truck ang kamay nilaan, dala ang kulay kahel na espiritong hindi napapagod, patungo sa puso ng krisis. Ang mukha ni Luz ay kalmado sa likod ng manibela, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi tumitigil sa pagmamasid. Alam niyang ang paglalakbay na ito ay hindi lamang tungkol sa distansya, kundi sa pagharap sa mga hindi inaasahang panganib na nag-aabang sa bawat kurbada. Sa kanyang isip, patuloy siyang nagkukwenta ng oras. Ilang oras pa bago makarating sa pantalan ng Batangas? Ilang minuto ang maaaring matipid sa pagtawid ng dagat? Ilang buhay ang posibleng mailigtas kung darating siya ng mas maaga? Ngunit sa likod ng kanyang kahinahunan, mayroong isang bakal na determinasyon. Hindi niya hahayaang may makapigil sa kanya. Hinawakan niya ang manibela ng mahigpit, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa kamalayan sa bigat ng responsibilidad na dala niya. Bawat alog ng sasakyan, bawat alikabok na pumapasok sa siwang ng bintana, ay bahagi ng pagsubok na kailangan niyang lampasan ng may taas noo. Wala siyang dalang nakalantad na armas, ngunit may dala siyang mas malakas pa roon, isang paninindigan na ang kabutihan ay dapat makarating, gaano man kahirap ang daan. Sinadya ni Luz na piliin ang shortcut na bumabagtas sa isang makapal na gubat at mga daanang halos hindi na makita sa opisyal na mapa. Kilala ang daan na iyon bilang ibitukang manok ng Mindanao. Madalas itong tawaging kalsada ng demonyo ng mga trooper, dahil sa dami ng mga ulat ng pang-hold up at pagkawala ng mga sasakyan ng walang bakas. Pero para kay Luz, iyon mismo ang pinakamagandang dahilan para doon dumaan. Alam niyang hindi aasahan ng kalaban na may maglalakas loob na gamitin ang rutang iyon, lalo na ang isang babaeng nag-iisa. Isinaulo niya ang bawat liko mula sa mga kwento ng mga naunang voluntaryo at umasa sa kanyang instinct na hinasa ng maraming taon ng pagtatrabaho sa mga mahihirap na lugar. Mapanganib ang daan na ito, ngunit ang panganib ay katumbas ng oras na matitipid, 2 araw na mas mabilis. At ang 2 araw na iyon ay maaaring mga hulugan ng kaligtasan para sa isang batang nilalagnat ng walang gamot. Sa matalas na titig at kontroladong paghinga, pumasok si Luz sa tarangkahan ng gubat, kung saan ang ugong ng kanyang truck ang tanging bumabasag sa nakabibinging katahimikan. Ang lugar na iyon ay kilala bilang pugad ng isang grupo ng mga tulisan na matagal nang namimerwisyo sa mga biyahero. Marami ang umiiwas dito. Maging ang mga pulis ay nag-aatubiling magpatrolya ng nag-iisa roon. Ang makipot na daan, ang malalaking puno na tumatakip sa sikat ng araw, at ang kawalan ng signal ng telepono ay ginagawang perpektong lugar para sa krimen. Karaniwan, ang mga trooper ay bumubuo ng konvoy o umuupa ng armadong gwardiya kung mapipilitang dumaan. Ngunit si Luz ay walang panahon para doon. Alam niyang malaki ang peligro, ngunit alam din niyang hindi dapat manaig ang takot sa isang misyong makatao. Dala ang kupas na mapa at mga matang mapagmatsyag, pinasok niya ang teritoryo ng kalaban ng walang pag-aalinlangan, tulad ng isang sundalong kabisado ang larangan kahit nag-iisa. Para kay Luz, bawat sandaling ginugugol niya sa daan ay pag-asang kumukupas sa mata ng mga biktima. Naiisip niya ang mga batang umiiyak sa gutom, mga inang paubos na ang lakas sa pagbuhat ng kanilang mga sanggol sa mga pansamantalang balsa, at mga matatandang nakahiga na lamang at naghihintay ng lunas. Ang mga larawang iyon ang nag-aalis ng kanyang takot. Kung kailangang sumuong sa panganib, susuungin niya ito, hindi dahil sa kapusukan, kundi dahil sa responsibilidad na pasa niya sa kanyang mga balikat. Hindi siya naghintay ng pahintulot, hindi naghintay ng konvoy, at hindi naghintay ng katiyakan. Isa lang ang alam niya, ang tulong na ito ay dapat makarating. At kung ang bitukang manok ang tanging paraan, doon siya dadaan, kahit pa ang anino ng panganib ay nag-aabang sa likod ng bawat punong kanyang nalalagpasan. Hindi pa nagtatagal ang kanyang paglalakbay sa loob ng tahimik na gubat, nagsimula nang makaramdam si Luz ng kakaiba.
Mula sa kanyang side mirror, nasulyapan niya ang anino ng 5 motorsiklo na mabilis na papalapit mula sa isang malayong kurbada. Sa simula, inakala niyang mga ordinaryong motorista lamang sila na nagkataong kasabay niya, ngunit ang kanyang instinct ay agad sumigaw, mayroong mali. Hindi bumabagal ang mga motorsiklo, sa halip, lalo pa silang lumalapit na may pormasyong tila mga mangangasong natagpuan na ang kanilang bibiktimahin. Bahagyang binagalan ni Luz ang takbo ng truck, sinusubukang magmasid ng hindi nagpapakita ng hinala. Ngunit ang tibok ng kanyang puso ay bumilis, hindi dahil sa takot, kundi dahil alam ng kanyang katawan na may tunay na panganib na paparating. Ang distansya sa pagitan nila ay patuloy na lumiliit. Ang alikabok mula sa kalsada ay pumapailan lang sa likuran nila, isang senyales ng bilis na hindi karaniwan para sa ganitong klase ng daan. Sa loob lamang ng ilang minuto, napalibutan na ng mga motorista ang kanyang truck. 2 sa kaliwa, 2 sa kanan, at 1 sa likod na patuloy na nakabuntot. Nakasuot sila ng makakapal na itim na jacket sa kabila ng init. Ang kanilang mga mukha ay bahagyang natatakpan ng full-face helmets, ngunit ang talim ng kanilang mga titig ay tumatagos. Walang nagsasalita, ngunit ang kanilang kilos ay malinaw na mensahe. Hindi ito nagkataon lang. Nanatiling kalmado ang mga kamay ni Luz sa manibela, ngunit hindi na ito relax. Handa na siya. Alam niyang hindi ito isang ordinaryong sitwasyon. Ito ang simula ng isang komprontasyon. At wala siyang pagpipilian kundi harapin ito ng may taas noo, walang salita, ngunit may buong kahandaan sa likod ng kanyang malamig na titig. Mula sa 5 motorsiklo, 8 lalaki ang bumaba. Malalaki ang kanilang katawan, umuumbok ang mga kalamnan, at ang mga braso ay puno ng mga tatoo na nagkukwento ng marahas na nakaraan. Dahan-dahan silang naglakad, pinalibutan ang truck ni Luz na parang mga lobong pumapaligid sa kanilang biktima. Ang kanilang mga titig ay puno ng masamang hangarin, ay ngising mapanukso sa gilid ng kanilang mga labi, na tila ninanamnam ang tensyong kanilang nililikha. Isa sa kanila, ang pinakamatangkad at may tatoo na dragon sa liig, ang humakbang pasulong. Walang sabi-sabi, dumampot siya ng isang malaking bato mula sa gilid ng daan at ibinato ito ng buong lakas sa bintana ng truck. Ang malakas na pagbasag ng salamin ay umalinggaw-ngao sa katahimikan ng gubat. Sinundan ito ng paglagaslas ng mga bubog na nahulog sa loob ng kabina. Ilan sa mga ito ay tumama sa pisngi ni Luz, humiwa sa kanyang balat at nag-iwan ng pulang gasgas na dahan-dahang dinamayan ng dugo. Hindi sumigaw si Luz. Hindi man lang siya kumurap ng mas matagal kaysa karaniwan. Hinayaan lamang niyang dumaloy ang dugo sa kanyang pisngi. Hindi pinunasan, hindi pinansin. Ang kanyang mga kamay ay nanatili sa manibela, ang kanyang paghinga ay kontrolado, ang kanyang katawan ay hindi nanginginig. Sa katahimikan, tinatantiyan niya sila, ang bilang, posisyon, galaw, maging ang paraan ng kanilang pagtayo. Alam niyang hindi sila ordinaryong mga tulisan. Sila ay isang organisadong grupo na matagal nang naghahari sa daanang ito. Ngunit dahil doon, kailangan niyang manatiling kalmado. Ang emosyon ay magpapahina lamang sa kanya. Dahan-dahan niyang pinatay ang makina ng truck, saka binuksan ang pinto ng may kontroladong galaw. Ang unang yapak niya sa maalikabok na lupa ay yapak ng isang taong alam na alam ang gagawin, hindi yapak ng biktima, kundi ng isang hahamon. At sa likod ng maliit na sugat sa kanyang mukha, nakatago ang isang determinasyong mas malalim pa roon. Sa araw na ito, matututunan nila na ang anyo ay hindi kailanman sukatan ng lakas ng isang tao. Ang mga bubog ay patuloy na marahang nalalaglag mula sa balangkas ng bintana, habang ang dugo sa pisngi ni Luz ay dahan-dahang umaagos patungo sa kanyang baba. Hindi niya ito pinunasan, hindi sumulyap sa salamin, at hindi man lang dumalas ang kanyang pagkurap. Para sa kanya, ang sugat na iyon ay hindi tanda ng kahinaan, kundi patunay na ang panganib ay totoo na, at kung totoo, ito ay kayang harapin. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatuon sa galaw ng mga tulisan, tinitipa ang bawat hakbang, bawat palitan ng tingin sa pagitan nila. Alam niyang hinihintay nila ang kanyang reaksyon, takot, sigaw, o marahil pagtakbo. Ngunit hindi sila binigyan ni Luz ng ganoong kasiyahan. Patuloy siyang marahang lumakad pasulong, na para bang inaanyayahan silang makita kung sino talaga ang nakatayo sa kanilang harapan, isang dalagang hindi natitinag, kahit na pinaliligiran ng 8 lalaking armado ng galit at masamang hangarin. Ngunit ayaw nang maghintay pa ng mga tulisan.
binilisan nila ang kanilang mga hakbang. Ang kanilang mga motor ay ipinarada kung saan-saan at ang kanilang mga katawan ay bumuo ng isang pader na pumilit sa truck ni Luz na huminto ng tuluyan. Sinipa ng isa sa kanila ang gulong sa harap habang tumatawa ng malakas na para bang ipinapaalala kung sino ang nagmamay-ari ng daan. Dalawa pa ang sumulong, hinaharangan ang daan sa harap ni Luz. "Huwag ka nang magmatigas, ineng," sigaw ng isa sa kanila. Ang kanyang boses ay paos at puno ng pagbabanta. Ngunit hindi sumagot si Luz. Nakatayo lamang siya sa tabi ng kanyang truck, mga kamay sa gilid ng katawan, tuwid ang tindig, kalmado ang paghinga. Alam niyang ang paglaban ngayon ay hindi pa tamang pagpipilian, hindi pa oras. Ngunit alam din niya na bawat segundong tiniis niya ay segundong ginagamit niya para magplano ng ganti. At sa likod ng kanyang tahimik na anyo, isang bagyo ang naghahandang manalasa. Sa wakas, nagpasya ang mga tulisan na hindi na kailangang maghintay pa. Sabay-sabay nilang iginalaw ang kanilang mga motor, hinaharangan ang daan sa harap at likod ng truck ni Luz hanggang sa wala ng puwang para tumakas. Isa-isa silang bumaba, dahan-dahang lumakad palibot sa sasakyan na may mga hakbang na puno ng kumpiyansa, tulad ng mga leong alam na wala ng kawala ang kanilang biktima. Ang init ng hangin ay lalong tumitindi. Ang alikabok ay lumilipad. Ngunit si Luz ay nanatiling tahimik sa kanyang kinatatayuan. Pinagmamasdan niya ang paraan ng kanilang pag-ugnayan, ang mga tahimik na senyasan sa pagitan nila, at ang mga tusong tingin na patuloy na sumusulyap mula sa likod ng kanilang mga helmet. Gusto nilang magpanik siya, ngunit ang tanging nakuha nila ay isang pares ng mga matang kalmadong nakatitig pabalik ng walang anumang takot. Sa isang galaw na kalmado, ngunit matatag, binuksan ni Luz ng tuluyan ang pinto ng truck at bumaba. Ang kanyang mga paa ay tumapak sa maalikabok na lupa ng may katiyakan. Tuwid ang kanyang katawan, bahagyang nakaangat ang baba. Wala siyang dalang armas, hindi sumisigaw at hindi rin nagtatago sa likod ng sasakyan. Sa halip, tumayo siya sa gitna ng bilog ng mga tulisan na para bang hinahamon silang subukan ang kanyang hangganan. Sandali silang natahimik, nagulat sa hindi pangkaraniwang katapangan mula sa isang babaeng nag-iisa. Ngunit walang pakialam si Luz sa kanilang reaksyon. Para sa kanya, ang pagbaba mula sa truck ay hindi tanda ng pagsuko. Ito ay isang pahayag, hindi ako tatakbo, haharapin ko kayo. At sa likod ng kanyang payat na pangangatawan, nakatago ang kahandaang pandigma na hinasa sa loob ng maraming taon, handang sumabog sa oras na malampasan ang kanyang hangganan. Nagkatinginan ang mga tulisan at pagkatapos ay humalakhak ng malakas, isang tawanan na umalinggaw sa gitna ng kagubatan. Hindi nila inaasahan na ang lalabas mula sa truck ay isang dalagang simpleng manamit, lalo na't may sariwang sugat sa pisngi na lalo lamang nagpamukha sa kanyang mahina. Tinapik ng isa sa kanila ang hita ng kanyang kasama habang tumatawa. "Nako, mukhang may premyo tayo ngayon," sabi niya, ang boses ay puno ng panunuya. Nagsimula silang lumapit. Ang kanilang malalaking katawan ay tumatakip sa sikat ng araw. Ang kanilang mga anino ay bumalot kay Luz na parang madilim na ulap bago ang isang bagyo. Para sa kanila, hindi na ito tungkol sa pagnanakaw, ito ay tungkol sa libangan. Tiningnan nila si Luz hindi bilang isang banta, kundi bilang isang biktimang madaling paglaruan. Ang kanilang tawa ay patuloy na umaalingaw, magaspang, at puno ng masamang intensyon, na tila ninanamnam ang tensyong kanilang nililikha. "Maganda rin pala," bulong ng isa sa kanila habang nakangisi. Ang kanyang mga mata ay gumala sa katawan ni Luz mula ulo hanggang paa na may tinging mapanghamak. Pakiramdam nila ang kontrol ay nasa kanilang mga kamay. Isang dalagang nag-iisa sa gitna ng gubat, walang tulong, walang armas. Para sa kanila, imposible ang paglaban. Ngunit sa likod ng kanilang mapanuyang tawa, hindi nila namamalayan ang isang bagay. Si Luz ay hindi tipo ng taong ipinapakita ang kanyang lakas bago ang tamang oras. Siya ay tahimik hindi dahil sa takot, kundi dahil kinakalkula niya kung gaano kalayo ang kanilang hakbang, sino ang pinakamalapit, at kailan ang tamang oras para kumilos. At ang kanilang mayabang na tawa ay nagpapabilis lamang sa sandali kung kailan kailangang bayaran ang presyo ng kanilang kayabangan. Isa sa mga tulisan, ang may pinakamalaking katawan at pinakakumpiyansang maglakad, ay humakbang pasulong hanggang sa 2 braso na lamang ang layo niya kay Luz. Mabigat ang kanyang hininga.
Ang amoy ng sigarilyo at pawis ay tumatagos, ngunit si Luz ay hindi natinag. Bakit ka dito dumaan, miss? Naligaw ka yata, tanong niya sa mababang boses na pilit pinapakyut, na para bang nakikipag-usap sa isang bata. Umisi siya, naningkit ang mga mata, at nagpatuloy ng hindi naghihintay ng sagot. Sige na, huwag ka nang matakot. Kung gusto mong makaalis agad, ibigay mo na lang lahat ng dala mo. Hindi ito lugar ng mga pasyal-pasyal lang. Ang kanyang sinabi ay sinabayan ng malakas na pagtapik sa hood ng truck, na tila gustong ipamukha kung sino ang may kapangyarihan doon. Ngunit si Luz ay nanatiling nakatayo ng tahimik. Ang kanyang mga mata ay nakatitig ng diretsyo. Na para bang ang mga salitang iyon ay hindi niya narinig. Hindi siya sumagot ng kahit isang salita. Ang kanyang mga labi ay magkadikit, ang kanyang mga balikat ay hindi nanigas. Ang kanyang paghinga ay nanatiling regular. Para sa mga tulisan, ang kanyang katahimikan ay parang isang insulto, na para bang hindi sila sapat na importante para sagutin. Ang kanilang tawa ay unti-unting humina, napalitan ng ekspresyong naguguluhan na maihalong inis. Tinatanong ka, bingi ka ba? Nagpapakaastig ka, ha, sigaw ng isa sa kanila. Nagsimula nang tumaas ang kanyang boses, ngunit si Luz ay nanatiling tahimik. Para sa kanya, bawat salitang bibitawan ngayon ay magpapahaba lamang sa isang dramang hindi kailangan. Alam niyang gusto nila ng reaksyon, takot, galit o pagmamakaawa. Ngunit hindi niya sila binigyan ng ganoong kasiyahan. Ang kanyang katahimikan ay hindi kahinaan, kundi ang pinakatahimik na anyo ng paglaban, isang katapangang hindi kailangang bigkasin dahil makikita ito ng malinaw pagdating ng tamang panahon. Naubos ang pasensya ng mga tulisan. Pakiramdam nila iniinsulto sila ng katahimikan ni Luz. Isa sa kanila, ang pinaka-emosyonal, ay mabilis na humakbang at sinampal siya ng buong lakas. Ang tunog ng sampal ay umalingaw-ngaw, bumasag sa katahimikan ng gubat na parang isang maliit na putok. Ang ulo ni Luz ay bahagyang tumagilid. Ang sariwang dugo ay muling dumaloy mula sa sugat sa kanyang pisngi, na ngayon ay mas lumalim pa. Napaluhod siya sa maalikabok na lupa, ang kanyang mga tuhod ay sumayad sa mainit na semento. Ang mga tulisan ay agad na humalakhak ng malakas, na para bang ang eksenang iyon ang pinakahihintay nilang libangan. Kanina ang yabang, ngayon isang sampal lang, bagsak na, kantyaw ng isa sa kanila habang tinuturo si Luz na nakaupo pa rin sa lupa. Ang kanyang hininga ay hindi nagbago, ang kanyang mga mata ay hindi yumuko. Ang kanilang tawa ay umalingaw-ngaw, magaspang at puno ng huwad na tagumpay. Akala nila tapos na ang laban bago pa man ito magsimula. Para sa kanila, sapat na ang sampal na iyon para sumuko siya, umiyak, o kahit man lang magmakaawa. Ngunit wala sa mga iyon ang ginawa ni Luz. Dahan-dahan niyang inangat ang kanyang ulo, tinitigan ang mga tulisan isa-isa na may tinging mas lalo pang lumami. Ang dugo sa kanyang mukha ay hindi niya pinunasan, ang kanyang katawan ay hindi nanginginig, at ang kanyang mga balikat ay hindi yumukod. Sa likod ng kanyang tahimik na anyo, ang galit ay hindi sumabog, sa halip, ito ay lumubog at naging isang matalas na pokus, tulad ng isang leong sa wakas ay nagpa siyang mangaso. At sa sandaling iyon, hindi pa namamalaya ng mga tulisan, sinindihan nila ang isang apoy na hindi na nila kayang apulahin. Ang dalawang tulisan na pinakamalapit sa likuran ng truck ay agad kumilos, sabik na kunin ang laman ng sasakyan. Nagtatawanan sila habang binubuksan ng marahas ang pinto ng truck, saka sinimulang ibaba ang mga sako ng bigas at kahon ng instant noodles nang walang pag-ingat. Nagkalat ang mga laman nito sa lupa. Heto, para sa handaan mamayang gabi, sigaw ng isa sa kanila habang inaangat ang isang sako ng may pang-aasa. Ang kanilang tawa ay umalingaw-ngaw, ang kanilang kumpiyansa ay lumobo na parang tagumpay ay nasa kanilang mga kamay na. Hindi na nila nilingon si Luz, iniisip na wala na siyang magagawa, isang biktima na lamang na hindi na mahalagang pansinin. Para sa kanila, ang kargamento ay kanila na at ang dalaga ay isa na lamang piping saksi na hindi maglalakas loob na magsalita. Ngunit sa likod ng kanilang mga likod na walang kamalay-malay, dahan-dahang tumayo si Luz. Ang kanyang mga galaw ay kalmado, halos walang ingay. Ngunit bawat kalamnan sa kanyang katawan ngayon ay buhay, handang ilabas ang galit na matagal ng pinigilan, hindi ng takot, kundi ng disiplina. Hindi siya sumigaw, hindi nagbanta at hindi tumakbo. Tumayo lamang siya,
Inayos ang paghinga at pagkatapos ay humakbang pasulong ng may katumpakan ng isang sundalo. Ang kanyang galit ay hindi bulag. Bawat patak ng dugo sa kanyang mukha ay ginawa niyang focus, bawat pang-aasar ay ginawang panggatong, at bawat segundo ng katahimikan ay ginawang pagkakataon. Habang ang dalawang tulisan ay abala pa sa pagbubuhat ng mga suplay para sa mga biktima ng baha, mga bagay na dapat sanang magligtas ng buhay, alam ni Luz na dumating na ang oras, hindi para magmakaawa, kundi para magparusa. At ang kanyang parusa ay hindi bibigkasin sa salita, kundi sa mga galaw na hindi matututulan. Kumilos si Luz ng mabilis at walang babala. Ang kanyang katawang tila mahina ay sumibad na parang kidlat, siniko ang unang tulisan mula sa gilid na may tiyak na tama sa kanyang panga. Ang lalaki ay agad na natumba, bumagsak ng walang imik. Bago pa makalingon ang pangalawa, isang malakas na sipa mula kay Luz ang tumama sa gilid ng kanyang tuhod, nagdulot ng abnormal na pagbaluktot dito at nagpabagsak sa kanya. Hindi siya nagbigay ng pahinga. Bawat galaw ay dumadaloy mula sa isa patungo sa isa pa, tumpak at kalmado, na parang isang sayaw ng pakikipaglaban na inulit ng libu-libong beses. Ang kanyang kamao ay tumama sa sikmura ng isa, sinira ng kanyang siko ang ilong ng isa pa, at isang walis na sipa ang nagpabagsak ng sabay sa dalawang sumusubok na sumugod mula sa likuran. Lahat ay nangyari sa loob lamang ng ilang segundo. Walang sigaw, walang drama. Tanging ang tunog ng mga katawang bumabagsak sa mainit na aspalto. 6 na tulisan ngayon ang nakahandusay sa kalsada, namimilipit sa sakit. Hinihingal sila, ang kanilang mga mukha ay puno ng dugo at alikabok. Ilan ang sumubok na gumapang, ngunit ang kanilang mga katawan ay hindi na sumusunod sa utos. Ang dating pinakamalakas tumawa ay kaya na lamang umungol habang hawak ang kanyang paangang maaaring nabali. Nakatayo si Luz sa gitna nila. Bahagyang mas mabilis ang kanyang paghinga, ngunit ang kanyang mukha ay nanatiling kalmado. Hindi niya ninamnam ang kanilang pagdurusa. Hindi ito paghihiganti kundi konsekwensya. Ginala niya ang kanyang mga mata sa bawat katawang nakahandusay, tinitiyak na walang makakabangon sa lalong madaling panahon. Pagkatapos, walang imik, dahan-dahan siyang tumalikod at nagsimulang maglakad patungo sa likod ng truck, kung saan ang mga supply ay nagkalat pa rin, naghihintay na muling iligtas. Sa kanyang likuran, tanging mga ungol ng sakit at ang marahang pagaspas ng hangin sa gubat ang maririnig, na para bang maging ang kalikasan ay natahimik, saksi sa katarungang ipinatupad ng walang salita. Ang dalawang natitirang tulisan, na kanina pa nakatayo sa malayo at hindi pa nakakahawak sa kargamento, ay nanginginig na ngayon sa kanilang kinatatayuan. Nasaksihan nila ang 6 nilang kasamahan na nakahandusay, walang kalaban-laban, ang kanilang mga katawan ay binugbog ng mabilis at nakamamatay na mga galaw mula sa isang babaeng una nilang inakalang mahina. Namutla ang kanilang mga mukha, hinihingal, at ang kanilang mga binti ay hindi na kayang suportahan ang kanilang katawan. Walang pag-iisip, tumalon ang isa sa kanila sa kanyang motor at pinaandar ito gamit ang nanginginig na mga kamay. Sumunod ang kanyang kasama, sinusubukang tumakas bago pa ilipat ni Luz ang kanyang atensyon sa kanila. Umugong ang makina ng motor, pumailan lang ang alikabok. Gusto nilang tumakbo papalayo mula sa bangungot na naging totoo. Ngunit bago pa man tuluyang umikot ang mga gulong, isang malakas na putok ng baril ang umalingaw-ngao sa hangin. Ang bala ay hindi tumama sa kaninuman, ito ay tumama sa langit, nag-iwan ng isang alinggaw-ngaw na yumanig sa mga sanga ng mga puno sa paligid. Agad na huminto ang motor, hindi dahil sa preno, kundi dahil ang dalawang tulisan ay napaupo sa gulat at bigla ang panghihina ng kanilang mga tuhod. Lumingon sila, nanlalaki ang mga mata, ang katawan ay nanginginig ng hindi makontrol. Nakatayo si Luz sa tabi ng kanyang truck, hawak pa rin ang baril. Ang kanyang tingin ay malamig at matatag. Hindi niya kailangang barilin sila. Sapat na ang isang babalang putok upang patunayan na hindi lamang siya mabilis, kundi may otoridad din. At sa sandaling iyon, alam ng dalawang tulisan na ang pagtakas ay hindi na isang opsyon. Ngayon lang nila napagtanto, hindi sila nang hold up ng isang ordinaryong trooper. Hinamon nila ang isang taong higit pa sa kanilang inaakala. Nakatayo si Luz ng tuwid. Hawak pa rin ang baril, ngunit ang dulo nito ngayon ay nakatutok ng diretsyo. Hindi para bumaril kundi para mag-utos. Tigil, utos niya. Ang kanyang boses ay matatag, malamig at walang puwang para sa negosasyon.
Walang sigaw, walang labis na pagbabanta. Sapat na ang isang salita na binigkas ng may buong kontrol. Agad na natigilan ang dalawang natitirang tulisan. Dahan-dahang itinaas ang kanilang mga kamay, ang mga mukha ay puno ng takot. Alam nilang kung gagalaw sila ng 1 pulgada pa, ang susunod na bala ay maaaring hindi na sa hangin tumama. Ang kanilang mga katawan ay nanginginig, hindi dahil sa hangin, kundi dahil sa pagkaunawa kung gaano kalaki ang kanilang pagkakamali. Ang dalagang ito ay hindi biktima. Siya ay isang matyagang mangangaso at sila ay nahulog sa kanyang bitag. Ang tunog ng putok kanina ay umuulit pa rin sa kanilang mga tainga, yumayanig sa kanilang kaluluwa ng higit pa sa takot. Nagkatinginan sila at pagkatapos walang utos, parehong lumuhod sa maalikabok na lupa. Ang isa sa kanila ay yumuko pa hanggang sa sumayad ang kanyang noo sa aspalto. Ang kanyang hikbi ay mahina ngunit malinaw. "Wag po, suko na kami," bulong niya, ang boses ay basag sa takot. Hindi sumagot si Luz. Tinitigan lamang niya sila, tinitiyak ng kanyang matalas na mga mata na hindi na sila muling susubok na tumakas. Sa gitna ng tahimik na gubat, ang katahimikan ngayon ay mas malakas pa kaysa sa anumang pagbabanta. At sa loob nito, natutunan ng dalawang tulisan ang isang aral na hindi nila malilimutan. Huwag kailanman husgahan ang isang tao batay sa kanyang anyo, lalo na sa kanyang kasarian. Dahan-dahang ibinaba ni Luz ang kanyang baril, ngunit nanatiling mapagbantay. Lumapit siya sa dalawang tulisan na ngayon ay nakaupo na sa lupa. Nakataas ang kanilang mga kamay, nakayuko ang mga ulo. Sa isang kalmado, ngunit matatag na galaw, pinatayo niya sila, hindi sa pamamagitan ng sigaw, kundi sa isang tingin na hindi matatanggihan. Sumunod sila ng walang tutol. Nanginginig pa rin ang kanilang mga katawan, hinihingal sa takot na hindi pa humuhupa. Walang sinabing masakit na salita si Luz, hindi rin nanakit. Tumingin lamang siya at itinuro ang direksyon ng truck gamit ang kanyang baba. "Diyan lang kayo, huwag gagalaw," maikli niyang utos. Agad silang sumunod, magkatabing nakatayo na parang mga bilanggo na alam na ang kanilang kapalaran. Pagkatapos, bumalik si Luz sa gilid ng kabina ng truck. Binuksan niya ang pinto at kinuha ang isang pares ng posas na nakasabit sa ilalim ng upuan, isang karaniwang kagamitan na lagi niyang dala kahit bihirang makita. Sa matatag na mga hakbang, bumalik siya sa dalawang tulisan. Isa-isa niyang hinawakan ang kanilang mga pulso na basang-basa sa pawis at ikinabit ang posas ng maisanay na galaw. Ang tunog ng pagklik ng bakal ay matalim na narinig sa gitna ng gubat na para bang ito na ang katapusan ng kanilang kayabangan. Matapos maipusasan ang dalawa, muling bumalik si Luz sa truck. Kinuha naman niya ang handheld radio mula sa isang kompartimento. Pinindot niya ang call button. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit malinaw nang magulat siya. "Ito si Tala, Coda City Alpha. Kagagaling ko lang sa isang tangkang hold-up sa Yen 42 Southern Route. 8 suspect, lahat ay napigilan. Kailangan ng agarang backup para sa pag-aresto. Sa likod ng ulat na iyon, walang pagmamalaki. Tungkulin lamang na natapos at obligasyong dapat ipagpatuloy." Isinara ni Luz ang radyo at tumingin sa paligid. Ang 8 tulisan ay nakakalat sa kalsada. 6 ang nakahandusay sa sakit. 2 ang nakaposas at magkatabing nakaupo, nakayuko. Walang sinuman sa kanila ang naglakas loob na tumingin sa kanya. Ang hangin sa gubat, na dating puno ng banta, ngayon ay naging tahimik, sinasalita na lamang ng pagaspas ng hangin at mahinang ungol mula sa mga nasaktan. Hindi umupo si Luz, hindi nagpahinga, lalong hindi nagdiwang. Alam niyang hindi pa tapos ang kanyang tungkulin. Sa tiyak na mga hakbang, muli niyang inayos ang kargamento sa likod ng truck, isinilansan ang mga sako ng bigas, tinipon ang mga nagkalat na kahon ng noodles, at tiniyak na walang nawala. Bawat galaw niya ay episyente, walang emosyon. Na para bang ang nangyari kanina ay isang maliit na abala lamang sa gitna ng isang mas malaking misyon. Hindi nagtagal matapos maipadala ang ulat, nagsimulang marinig ang tunog ng mga sirena mula sa malayo, dahan-dahan ngunit papalakas. Pumailan lang ang alikabok sa dulo ng kalsada, senyales ng paparating ng mga sasakyan ng pulisya. Nakatayo si Luz sa tabi ng kanyang truck, mga kamay sa baywang, kalmado ang mukha. Kahit hindi pa tuyo ang dugo sa kanyang pisngi, hindi niya ito sinubukang itago.
Hayaan ang lahat na makita ang presyong binayaran para manatiling buo ang tulong na ito. Nang dumating ang mga sasakyan ng EI, mabilis na bumaba ang mga opisyal. Handa ang mga armas, alerto ang mga mukha. Ngunit nang makita nila si Luz na nakatayo sa gitna ng mga tulisan na wala ng kalaban-laban, nagbago ang kanilang ekspresyon mula sa pagiging handa tungo sa paggalang. Isang opisyal pa nga ang sumaludo, kinikilala ang code ng operasyon na ilan lamang ang nakakaalam. Sa likod ng kanyang katahimikan, alam ni Luz na ligtas na ang tulong na ito at malapit nang maging ligtas din ang daan na ito para sa lahat ng dadaan dito. Agad na inaresto ng mga pulis ang 8 tulisan. Ang 6 na nasugatan ay isinakay sa mga stretcher. Habang ang 2 nakaposas ay dinala sa mobile ng pulisya, nakayuko sa hiya. Hindi sila lumaban, hindi nagsalita at hindi man lang naglakas loob na lumingon kay Luz. Isa sa kanila, ang pinakamalaki at ang sumampal sa kanya, ay biglang huminto bago ipasok sa sasakyan. Tinitigan niya si Luz na maihalong takot at pagtataka, at pagkatapos ay bumulong, "Intel ka, no?" Ang tanong na iyon ay mahina, ngunit sapat na marinig sa biglaang katahimikan. Napalingon ang mga pulis, naghihintay ng sagot. Ngunit nanatiling tahimik si Luz. Hindi siya tumango, hindi umiling at hindi sumagot. Ang kanyang katahimikan mismo ang pinakamalinaw na sagot. Hindi kailangang kumpirmahin ni Luz ang anuman. Ang kanyang pagkakakilanlan ay hindi para ipagyabang, lalo na sa gitna ng kalsada. Para sa kanya, sapat nang ang kanyang mga gawa ang magsalita. Pinanood niya ang mga pulis na tinatapos ang kanilang gawain ng maayos, kinokolekta ang ebidensya, dinodokumento ang lugar, at tinitiyak na mahigpit ang pagkakatali sa mga tulisan. Ang dating eksenang puno ng panganib ay naging isang maayos na proseso ng batas. Lumapit ang isang opisyal, sumaludo. "Maraming salamat po, ma'am. Matagal na naming target ang mga ito. Marami nang nawawalang trooper dahil sa kanila." Tumango lamang si Luz at sumulyap sa kanyang truck. "Kailangan ko nang umalis," maikli niyang sabi. Walang drama, walang papuring hinihingi. Tanging ang katiyakan na hindi pa tapos ang kanyang misyon. At sa gayon, bumalik siya sa kabina, handang ipagpatuloy ang paglalakbay na naantala ng isang hindi inaasahang katapangan. Nagkatinginan ang mga nakaposas na tulisan. Ang kanilang ekspresyon ay nagbago mula sa takot tungo sa isang mapait na pagkaunawa. Sa wakas, naintindihan na nila, ang dalagang iyon ay hindi isang ordinaryong trooper, hindi isang mapusok na adventurera, at lalong hindi isang biktimang kayang tapak-tapakan. Siya ay bahagi ng isang sistema na akala nila ay hindi kailanman aabot sa mga liblib na daan na tulad nito. At ngayon, ang sistemang iyon ay dumating, hindi sa pamamagitan ng libu-libong sundalo, kundi sa isang tahimik na babaeng nagdadala ng tulong at katarungan sa iisang truck. Hindi na sila nagsalita, hindi na tumutol. Tanging mga ulong nakayuko na lang, na para bang nahihiya sa pagmamaliit sa isang lakas na hindi nakikita sa panlabas na anyo. Hindi sinagot ni Luz ang tanong kung isa siyang intel. Hindi niya kailangang umamin, hindi rin kailangang tumanggi. Ang kanyang katahimikan ay hindi para manlinlang, kundi dahil ang kanyang pagkakakilanlan ay hindi mahalaga kumpara sa kanyang misyon. Para sa kanya, ang mahalaga ay hindi kung sino siya sa mata ng iba, kundi kung makakarating ba ang tulong na ito sa tamang oras at kung matitigil ba ang krimen sa araw na iyon. Dahan-dahan niyang isinara ang pinto ng kabina at pinaandar ang makinang namatay kanina. Umugong ang makina na para bang sinasalubong ang pagbabalik ng kaayusan. Sa labas, abala pa rin ang mga pulis, ngunit hindi na naghintay si Luz. Isang maikling tango lamang ang ibinigay niya sa opisyal na nagbabantay, saka inikot ang manibela at dahan-dahang umalis, nag-iwan ng alikabok, dugo, at isang bakas ng katapangan na hindi malilimutan ng sinumang nakasaksi sa araw na iyon. Dinala ng mga pulis ang mga tulisan sa pinakamalapit na istasyon at pagkatapos ay isinampa ang kaso sa piskalya na may matibay na ebidensya, kabilang ang testimonya ng mga naunang biktima at ang opisyal na ulat ni Luz. Hindi nagtagal, naglabas ng desisyon ang korte. Ang 8 akusado ay hinatulan ng tig-20 taong pagkakakulong dahil sa armadong pagnanakaw, pananakit, at pagiging utak ng mga krimen sa daanang iyon sa loob ng maraming taon. Ang hatol ay hindi lamang parusa, kundi isang simbolo na ang kasamaan ay hindi na makakapagtago sa katahimikan ng gubat.
Nakahinga ng maluwag ang mga lokal na residente. Ang daan na dating kinatatakutan ay nagsimula ng muling daanan ang may pakiramdam ng kaligtasan. Samantala, 3 araw pagkatapos ng insidente, dumating si Luz sa nayong binaha sa liblib na bahagi ng Mindanao, tamang-tama sa kanyang ipinangako. Ang kanyang truck, na may basag na salamin, yuping katawan, at mga gasgas, ay sinalubong ng mga residente ng mailuha sa mga mata. Tumakbo ang mga bata papalapit. Umiyak ang mga ina habang niyayakap ang mga sako ng bigas, at ang mga matatanda ay dahan-dahang tumango na may mga matang puno ng pasasalamat. Hindi ikinuwento ni Luz ang kanyang mahirap na paglalakbay, hindi rin ipinakita ang sugat sa kanyang pisngi na nagsisimula ng maghilom. Bumaba lamang siya, tumulong sa pagbaba ng mga supply, at umupo sandali sa ilalim ng isang pansamantalang tolda, habang umiinom ng tubig, tahimik na nagpapahinga. Para sa kanya, hindi ito ang katapusan ng kwento, kundi bahagi ng isang tungkuling hindi talaga natatapos. At sa gitna ng isang maliit na ngiting sumilay sa kanyang mga labi, alam ng mga tao na ang kabutihan ay patuloy na naglalakbay kahit na ang mundo ay tila madilim. Ang kwento ni Luz Viminda ay nagpapaalala sa atin ng isang bagay na madalas nating nakakalimutan. Ang tunay na katapangan ay hindi nasusukat sa laki ng katawan o lakas ng boses, kundi sa katatagan ng puso na tumayo sa panahong ang iba ay pinipiling umatras. Itinuturo niya na ang kabutihan ay dapat bantayan hindi lamang ng mabuting intensyon, kundi ng tapang, kahandaan, at prinsipyong hindi natitinag,